Okay, so let us continue our lesson sa flywheel. Okay, so example number 2, a shearing machine requires 150 kilogram meter of energy to shear a steel sheet and has a normal speed of 3 revolution per second, slowing down to 2.8 revolution per second during the shearing process. The flywheel has a mean diameter of 75 cm and yung kanyang density that is 0.018 kg per centimeter cube. The width of the rim is 30 and the hub, if the hub and arms of the flywheel account for 15% of its total weight, find the thickness of the rim. Okay? So ito yung ating drawing. Ayan. Okay, and then yung kanyang width, ito, B, yung designation, ang notation natin, that is 30 cm. So, hinahanap si thickness. Ayan, ito si arm, ito yung mga arms natin, and then ito naman si hub. Okay? So, hinahanap ang thickness. Saan ba natin makukuha yung thickness? At thickness, yun sa weight, no? Okay? Sa total weight kasi natin, that is equal to weight ng rim plus weight ng hub tsaka ng arm. Okay? Ang rim natin, ito yung rim. Ito yung rim. No? Ito yung rim. Ayan. Okay? So, of course, weight ng rim, that is equal to, kung bibinatin kasi natin to, no? Yung ikakat kasi natin to, halimbawa, ikat natin dito, ayan, ikat natin, and then binatin natin, magiging ganito yan. Magiging ganyan, no? Ayan. Kung mangyayari, ganito yung kanyang cross section, this is B, tapos ito yung thickness, ito naman yung kanyang length, or ito yung kanyang circumference, no? So, the circumference is equal to pi, and then multiplied by the mean diameter. Ayan. So, yung rim lang yung binabanggit natin dito, ito, yung rim lang ito. Ito, rim lang yan. Hindi natin sinama yung arms tsaka hub. Okay, so, from that, ang weight ng rim is equal to the area, ito, BT times the circumference, pi dm, okay, multiplied by the density. Ayan. Okay. So, hahanapin pala natin muna ang weight ng rim before natin makuha si thickness. Okay. Ngayon, paano naman natin ngayon makukuha ang total weight? Okay. Ang weight ng hub kasi, tsaka arms given na yan eh. So, the weight total is equal to weight ng rim plus itong hub tsaka arm 0.15 daw ng total weight. Okay. Ayan. Paano naman natin yung makukuha si total weight? Makukuha natin yan gamit ang energy. Kasi nga ang energy that is equal to 1/2, okay, I square, angular velocity 1 square less angular velocity ng square. Kaya nga lang, ang problema natin, ito, no? Pwede naman nating i-equate yan sa yung energy na yan, that is also equal to the change in kinetic energy, which is equal to 1/2 the mass multiplied by B1 square less B2 square. Okay? Ayan. So, yung weight natin, or yung mass pala, M total pala to, no? That is equal to total weight multiplied by the, divided by the gravity. Okay, sige. So, yan. So, 150 yon, makukuha natin ang mass, makukuha din natin ang weight total. Then, yung B1 given.
So, kailangan lang natin na convert yung kinetic energy natin. Okay? So, 150 kilogram meter, no? So, ganyan muna yan. Is equal to 1/2 ng weight total weight divided by gravity, that is 9.81 meter per second square. And then, ang B1 natin, oops, nga pala, no? Given pala to. Yung B1. B1 tsaka yung angular velocity ng 1. Okay? So, singit ko na lang pala dito sa baba. Ayan, ito. Tapos, balik tayo dun mamaya. Ayan. So, pwede nating gawing ganito. Ang velocity kasi is equal to pi d times n, no? Okay? So, yung B1 natin, that is equal to pi. Ang mean diameter natin is 75 cm. Divide natin ng 100 para maging meter. Okay? And then, ang n natin is B1. Ang N1 is 3 revolution per second. So, that would be is equal to 7.07 meters per second. So, yung V2 naman natin, palitan lang yung 3 ng 2.8. Okay, so yan ay 6.60, no? 6.60 meters per second. So, ipilagin na natin ngayon dito sa taas. Ayan. Square, ano yung kanina? Nakalimutan ko tuloy. 7.07. 07. I-square natin to. Less, this is 6.60. Square natin. And then, ilalabas natin yung kanyang unit. Meter square kasi yun, no? Ay, meter per second. Then, i-square natin yan. Ayan. So, kung mapapansin natin, dapat naka, ano to, weight kasi yan. Dapat naka, ano to, kilogram, no? So, dapat multiply tayo ng, ano dito, ng gravity. So, 9.81. Oops. Para maging newton. Ayan. Meter per second square. Para consistent tayo sa unit, no? Okay, so magiging ano na to, tanggalin ko na to pala, magiging newton na to, no? Meter per second. Okay, tanggalin ko na yung part na kilogram, tapos yung unit na meter per second square. Ayan. So, ay, wait, mass pala, no? Natin, mass ito, para maging weight ito. Anyway, gawin muna nating ano to, mass muna, mass total, then tsaka na lang natin para hindi tayo malito, m total. Ayan. Okay, so ang unit nito ay kilogram, so magka-cancel to tsaka ito, and then may matitirang yung second square natin dito, naka-square to. Ayan, so mawawala na to. Ayan, so kilogram, tapos naka-kilogram to. Ups, wait. Iwan pala natin yung ano. Yung ito, second square, mawawala yan. Ito, mawawala na rin. And then, yung 1 meter dito, ang maiiwan, no? Then, dalawa to. Ayan. Dalawang, ano yun, ayan. So, dalawa ang meter dito sa kabila. So, meter naka-resto, ano yan, square yan. So, dalawa naman dito sa, ano, kabila. Mawawala. So, yung matitira ay kilogram. Okay, cm total is equal to, ayan. So, this is equal to 450.06 kilograms. Okay? Ngayon, yung magiging total weight natin, that is equal to mg, syempre, so multiply lang natin ng gravity, so 450.06 times 9.81, so magiging newton na to, no? This is equal to hindi na pala kailangan,
Kasi yung unit pala ng density natin naka-kilogram, no? So, okay na yung mass total na yan. Okay. So, punta tayo dito ulit sa equation na ito. Saan na yun? Ito, sa may ito. Palitan na lang natin ng M total to. Okay, mass ng rim, tapos M total yan, no? Okay, so, ganitong mangyayari. M total is equal to mass ng rim plus 0.15 mass ng total. Okay? So, mangyayari niyan, 0.85 mass ng total or yung mass is equal to mass ng rim. So, ano yung mass ng rim diyan? That is equal to 0.85 times 450.06. Okay? This is equal to 389.35 kilograms. Okay, ayan. And then, i-equate na natin yan ngayon dito sa asang formula na yun. Ito, sa mass ng rim, no? Okay. Then, 389.35 kilogram is equal to B, that is 0.3, no? 30 cm, 30 cm, tapos ang thickness hinahanap, times pi, dm is 75 cm, multiplied by density which is equal to 0.018. 0.018 kilogram per cubic centimeter. Okay, so kilogram, cancel to, tsaka yon. Centimeter na dalawa. So, may iwan yung isa dito. Pupunta dun sa kabila. Ayun. So, thickness will be in centimeter. So, thickness is equal to 3.06 centimeter. Ayan. So, solve na ang number 2. Okay?